from the pit, who crowns you with a steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles. For our tithes and offerings, we bring this up. Talikod sa imong mga kaanakan. Ikaw nagatubag sa pag-ampo, ikaw Ginoo nagbalik sa among usog kadasig, labi na sa mga alagad. Sa Ginoo, nagaduol kami karon kanimo, ug nagamaubos sa among tagsa-tagsa mga kasing-kasing. Kay tungod ikaw ang Dios nga among pinalagaran, ikaw ang Dios gikan sa una, hangtod karon, ug hangtod sa mga puno. Lord, nag-ampo kami, nagpasalamat sa imong kamaayo, labi na sa paghatag ka namin ng puso, tungag sa adlaw sa imong kinabuhi, na kami magpapamuhat pa sa imong ministries, nag-interest ka namin, labi na Ginoo sa pag-share sa imong mga pulong ngadto sa mga tao na wala pa nakailalian kanila. Lord, nag-ampo kami, ikaw padayon sa pagtagpo sa imong Panginoon sa matag adlaw, paghatag ka ng usog sa paglihok Ginoo, labi na sa mga trabaho. Sa Lord, nag-aampo kami, ikaw ang kauban ka namin. We are praying, Lord, sa among nasod karon, na nunay pagkabahin-bahin ang mga leaders. We pray Ginoo na ikaw ang kapalayag ng kanila sa imong buhay ng ngalan, sa imong gahom, ug sila Ginoo makabaton, na ikaw ang Ginoo na nagmugna sa langit ug sa yuta. Kung ikaw Ginoo ang dapat alagaron, ikaw Ginoo ang dapat na unahon, dili ang kaugalingon nila ng kagustuhan. So Lord, I pray na sila makabaton, pinaagi sa imong mga pulong at pagdadalon sa imong mga mensahero sa tibok nasod Ginoo, nga pinaagi nila makadungog ang among mga leaders kung sila Ginoo damo o kuduol nila. Lord, we also pray sa among local government dito sa Davao City, ikaw magalingkod sa among mga leaders, labi na sa among komunidad na adunay mga problema nga ginaatubang sa pinaagi sa imong mga gahom, sila Ginoo mahimong malingkod ang ilang pagduyog, pagdasig ug pagpaduol nila, mahimong silang muluol diha kanimo kay tungod ikaw ang Ginoo ang among pinalagaran. We are also praying, Lord, sa matag-usa nga naadiri karon, na ikaw hapsay sa mga pagpahuna-huna o sa kasing-kasing na paminaw karon sa imong mga pulong, mapadayag gayon
mensahe alang kanamo ngayon kung simple Ginoo. So Lord, we are also praying for these tithes and offerings nga naa diri karon. Himuha Ginoo nga kini magamit sa imong mga ministries nga i-trust kanamo, daghan pa kami mga kalag nga madala diya sa imong tigan. Dalaygon ka sa walay katapusan, kining tanan nga ginaampo, pinaagi lamang ni Kristo ang Ginoo. Amen. Ayong buntag ka atong tanan. We are happy to see all of you. We would like to welcome you here in our church, the Father's Lighthouse Bible Church. We are so grateful to the Lord that the Lord is good. His mercy endureth to all generations. Would like also to welcome you in the presence of the Lord. Kaya inyong pag-ani nilikman kung tungod sa simbahan. Ang inyong pag-ani because you love the Lord. I'd like us to go directly to our text this morning. If you have brought your Bibles, our text is found in John 13. We only have two verses, verses 34 and 35. Kung doon na mo'y malaang kasudatan, inyong ukban diyan sa libro, isulat ni John, makita sa chapter 13, ikan sa versikulo 34 na po sa 35. I'd like us to please rise in reverence to the reading of God's Word. I'll be reading from NIV. It says, "A new commandment I give unto you, that ye love one another, as I have loved you, that ye also love one another." Verse 35, "By this shall all men know that ye are my disciples, if ye have loved one another." May God bless the reading of His words in our hearts. Let's come to God in prayer. We'll ask God's wisdom.
as we study together these two particular verses. Let's pray. Our God and our Father, we thank you for this opportunity again that you have given to us, that we could come together before your presence, desiring to worship you in spirit and in truth. We also thank you for allowing us to study your words, learning from it, because we know that your words is the food of our spiritual life. We ask your wisdom upon each one of us, so that we shall be able to understand and be able to know your plan, and help us, Lord, that we will be sensitive to the moving of your Holy Spirit. Bless us now as we come and study your words. For this is our prayer with much praises and thanksgiving in our hearts. Amen. Pwede tayo makalingkod. Aron nasabtan yun nato tanan, ako yun i-translate, ibasa nato na mga versikulo ikan sa English ngadto sa Cebuano. Para walay usa ka nato dinhi makabulbol. My prayer na ang matag usa makasabot kung sa ang gusto nga ipaabot sa Ginoo nga ni kanato pinaagi sa iyang tulong. Gusto na ako pagbasa sa Cebuano na gayon. Busa karon ihatag ko kaninyo ang usa ka bag-o nga sugo. Pagigugmaay kamo kung sa ang akong pagigugma kaninyo, kinahanglan sama usab ni ana ang inyong paghigugma sa usa o usa. Kung maghigugmaay kamo, masayran sa tanan nga kamo akong mga tinun-an. Mao kana ang pulong sa atong buhi nga Dios. Niining bulan sa February, we already in the last Sunday of February, doon na kita a series of studies about love and a relationship. Ang matag usa ka magtutudlo ang magwali na the tindog behind the pulpit. Ang emphasis is about love and also a relationship. Tungod kaya ang kalibutan sa ulong man sa tinatawag na love month. Ang atong simbahan dili magyud nagaduyog sa mga pamaagi sa kalibutan kung iunsa sa kalibutan pagsaulong ang gugma. Apan atong gitagaan o dako na pagtagad, emphasis ang gugma sa atong buhi nga Dios. Yan itong mga miaging Sunday, atong ihisgutan ang tulo ka klase sa gugma.
gikan sa kinulungan nga Griego, from the Greek words. Tungod kay ang New Testament or ang bagong tugon, ang original language is Greek. Ang daang tugon, ang original language is Hebrew. Pero gi-translate ang original na language aron masabtan sa tanan ngadto sa lain-lain nga mga lingwahe. Kita makasabot man kita sa English, mao nga ang English ang atong ginagamit. Apan kung dili pa gid nato matugkad pinaagi sa kay limitado man ta sa pagsabot sa English, that's why we have Cebuano. Kung kamo mga Tagalog, naapoy Tagalog or Filipino Bible. Whatever language you have, gihimo sa mga scholars or sa mga missionaries na every language, they can read the Bible in their own language. Kaya dili paigo ang pagbasa na wala na sabti. Dapat kung babasa kita with understanding, and after understanding of what we have read, then we have to do it. Kaya kung igo na nagbasa, kung yawa natin masabti, mao nga dili mo epekto ang pulong sa Dios sa kinabuhi sa tao. Si Ginoong Jesus mao kana ang iyang gihimo, talking to people and people understood, and Christ had challenged them to obey what they have heard. So ingon niya, so dinhi naghisgot kini o bagong sugo, new commandment. Nga naman nga bagong sugo, tungod kay doon na may daang sugo na nalapit sa daang tugon. We have 10 commandments in the Old Testament. Ang 10 commandments, if you follow them, and it was found out na wala yung usa ka tao sa daang tugon na nakatuman sa napulo ka mga sugo. It's not easy. Ang Biblia na kaingon, if you kung mahimo nimo pagsunod ang 8 unya ang remaining 2 wala nimo nahimo, you are more than cursed. Mas tinunglo ikaw. Gi-provide kini sa Ginoo sa daang tugon kay ang mga katawhan labi na gyud sa mga Israelitas ngadto nga panahon, they wanted to serve the Lord. Mao nga nobody has been able to fulfill the law. Mao nga ang inungdan tungod kay lisod man himuon sa tao, God, our Heavenly Father, provided a new way. Mao nga iyang ipadala ang iyang bugtong na anak na mao si Ginoong Jesus. Si Ginoong Jesus, while He was here on earth, siya ang nagtuman sa napulo ka sugo. Amen? Atong palakpakan, atong buhay natin. Tungod kay wala may nakatuman ni ini nga tao sa daang tugon, o ang dili pagtuman ni ini nakapasabot, nagpabiling sila layo sa Dios. Mao nga ang langit ng amahan nangita o paagi para mahimong sayon alang sa tao.
That's why He has given us His only Son, Jesus Christ. Ug si Ginoong Jesus mo'y mituman sa napulong kasugo para nimo. Ang iyang gihimo is He died for you. Tungod kay dili na pinaagi sa balaod nga ang tao maluwas, apan pinaagi sa bag-ong sugo na ipadala sa langit ng Amahan ang iyang bugtong na anak. Namatay siya sa cross. Gibayra niya ang imong sala o ang akong sala aron kita mahimong anak sa Dios. Klaro na, no? Because nobody, bisan kita nga nagalingkod din we have a hard time to obey the Ten Commandments. Mautong iyon ako ganiya, probably you can have 7, 8, but if you fail to obey the remaining 2, the Bible says, mas tinunglo ikaw. Mao nga si Ginoong Jesus ipadala sa langit ng Amahan ang bugtong nga anak sa Dios aron siya ang mutuman sa napulo ka sugo. Ug ang Biblia nakaingon si Ginoong Jesus nakaplagan nga wala gyud siya nakasala. He was sinless. Doon ay diferensya ang sinless ug sinless. Si Kristo absolutely had not committed any sin. That's why worthy siya nga magpakamatay sa cross. Daghan man tao gusto magpakamatay sa Birhen Santo. Pero makasasala man na. Sa manay katuyuan na ng magpalatigo, magpasdan sa cross, niya bilansang. Kung sabay katuyuan na. Nga ang ilansang makasasala, makaluwas ba siya sa mga tao? Pero sa Ginoong Jesus, wala siya isala. Mao nga iyang gihalad ang iyang kinabuhi dito sa cross, aron siya mahimong manluluwas o Ginoo sa imong kinabuhi, aron makabaton kitang paglaom sa kinabuhi nga walay katapusan. Life eternal is not found here on earth. Is not found in the leadership of a religious leader, but it is found in Christ alone. Amen. Hallelujah. Wala na ilaing manluluwas na igsuon na nagpakamatay sa cross si Ginoong Jesus lang. Mao nga sa diha aniya si Kristo sa wala pa siya mihalad sa kinabuhi sa cross, nagawali o nagapanudlog siya may tungod sa gingharian sa Dios. Ug iyang itudlo ang gugma. Mao na ginatawag bag-ong sugo. Kung sa'y bag-ong sugo nga isgutan din is paghigugmaay kamo. Malisod maghigugma sa usa ka tao sa gugma sa Dios kung wala si Kristo sa iyang kinabuhi. Kamo, kung makakita mo o makaluluoy nga tao, inyo bang tagdon? Kung makakita mo mga tao nga mura o kaaway ninyo, sa inyo himuon, you can never love people without the love of God in you. Di ba gisulti na ko itong miyaki katong settle na ko nagwali? Nagaingon ang pulong sa Ginoo, ang Diyos mao'y una na nahigugma kanato. Dili makaplagan ang gugma
diri sa kalibutan ug sa mga katawan kung wala pa gipadayag sa Ginoo ang unang gugma aron ang matang usa ka tawo mahimo makabaton ni anang pagtigugma. Itong akong gingon niya, 3 kinds of love. The first one is eros. That is a Greek word. What does it mean? It means romantic love. O itong miaging February 14, puro to romantic love. Walay bugmas binuto. Matod pa sa balita, walay hotel nga dili puno. Isa may nakatus hotel. Mayroon tang pagtiayon. Ang problema kung ang nag-atos hotel, mga sweetheart lang. O nang dagang babae na bigpinahan. Ang laki happy-happy, ang babae ilang-hila. Because of that wrong romantic love. That romantic love, kung kana makontrol sa ginatawag na agape love, that is good. Kaya you don't take advantage. You wait up until marriage. Sa Biblia, hindi pwede nga before marriage, kung ipon-ipon na mo. Taka na, unang problema ang mga pamilya. Kaya wala nagsulod sa plano. Ikadong klase sa gugma is Pelea or Peleo. That is what? Brotherly love. It's good to have many friends. Pero dili pwede nga ang eros, brotherly kinds of love nga mauray imong i-practice. Naapay laing nga klase sa gugma kanang highest form of love. What is that? The agape love. When the 3 kinds of love mahiusa siya, there will be peace and joy. Kadaghanan ka nato, wala nang agape. Pero nakalimot ka nga Diyos mo inihatag aron mahigugma kita. So kinahanglan nato ng eros, peleo, o pelea, o agape. Dili pwede nga diya sa mag-concentrate. Dili ba panahon si Adan dito sa daang tugon na siya sa Garden of Eden. Pagtanaw sa Ginoo, si Adan masulupon man. Wala siya kay balo si Adan. Kung sa'y inungdan nga nang masulupon siya. Pero ang Ginoo kay balo. God provided him a partner. God took one of his ribs. O nang ginatawag nga ang primero nga say tawag sa doktor Victor. Surgeon. Ang primero nga surgeon ang Dios. Kay giablihan niya ang dughan ni Adan. Ikuha mo sa kaguso. Ug ang Biblia nagingon, gihimo niya babae ug gusto. Idala niya kang Adan. Mingon sa Dan, tagwapay ini. Itawag niya Dan, ingon niya, ikaw ang bukog sa akong mga bukog. Mao man na ang kasal. Ngano natay kasal? Tungod kay gi-originate dito sa radaang tugon sa pag-provide sa Ginoo ngadto kang Adan sa babae nga gikuha usa sa iyang mga gusto. Thank God. God knows your need. Kung nakinahanglan ka o Paris, God is preparing somebody for you. But do not go ahead with God. O nang dagang tag problema makaingan man, dili ta kaulat sa Ginoo.
kinahanglan kas Ginoo, madugay man siguro, pero perfect po. Doon na may saying na nagaingon, God's delay, it's not God's denial. Dili lalim magpaabot, maunang makita ganit ang laki. May matapit siya na siguro ni, no? Pero wala ka na kampo. Dapat di ay kung mangita, kayo have to pray. Because God will just provide. Kaya kung wala ka na kampo, may mo ka ng Lord, ikaw na lang yung sunod sa ako, kay gusto din na ako ni, kay kung di na ako na mag-ampon, mamatay ko. Kadagdag man na namatay ko sa problema. Diba? So doon ay tulong ka klaseng gugma is one, eros, philia, and agape. Diri sa atong text, kung basahon ninyo sa Griego, ang gigamit nga gugma diri sa text is agape. O na kung magtuon tang Biblia, dili tanang love nga gi-mention sa Biblia, agape. Dunay love nga gi-mention, tingali, phileo. Your love for your friend, your love for your loved ones. Doon na gi-mention sa Biblia nga eros. Mao nga dili tanan pulong nga love nga mabasa nimo sa Biblia nagpasabot agape. That's why we need to study the Bible. Ako na nagkamali. Kanang wrong ang context. Lahi ang buti pasabot, yan ang ibasa, kung yan i-apply niya sa iyang gusto. Mao nang mali sa pag-interpret ng Scripture. Kulang sa pagtuon. Pero di po lalay magtuon kay mabasa pa magka-Griego. Kung saan pagkasabot mo sa Griego, you need to study Greek. That's why kung mag-eskwela ka sa seminary, it will take about 4, 3, 9, 7 years. 4 years ang ginatawag MA, 1 year ang doctoral, that is 5. Kunya ang diploma, another 4 years. Ilan man? 5 na 9 years. Dili lalim mag-eskwela, magtuon ng Biblia, matong seminary, you need to have years. Pero dapat kayo ang nabasa ng Biblia, wag ka rin atong seminary, mao nang daghan nga pagtulunan nga dili siya biblical. Diba? I spent time in studying. Dugay po. Pero di ko nagbasol ko ng study ko kay itawag ako sa Ginoo. Okay. Ang unang bahin sa atong pagkatunan, manang na sa introduction. Ang title of our message is The Mark of a True Disciple. Mutana ko sa inyo, kung sa may kahulugan sa pulong na disciple. So, dunay very familiar 3 meanings. It could be follower, students, katulong. Apprentice na. Okay. Unsa may diferensya sa apostle o disciple? Apostles are sent out. Followers are sent out. So, ang apostle, kung imong tanawon, mga tao sila nga naga-adto
adto og lain-lain nga lugar sa pagtudlo sa maayong balita. Ang disipulo sumusunod. Pero gikan sa pagka-disipulo, pwede ka maangat ngadto sa apostle if you will be willing to be trained. Nga tinatawag missionary. Di ba? Dagdag missionary din ay mga Koreano, ay mga Amerikano. Di ka na sa lain nasod ka nilindi. Supposed to be na sila mga nilindi, magpuyo yun na sa community, aron pag-reach out. Ang ilang mo is holistic approach. Kanang meeting, pagtakbo sa ginatawag na need of the total man. Dili lang purely magwali. Pero pwede gamiton ang ginatawag na holistic approach. Tudluan. Dito ka sa mga farm, tudluan nimo sila o how to be a good farmer. Kung mangingisda ko, dito ka mag-missionary, dapat nakaseminar ka na gikan sa inyong lugar para pag-abot sa mga fishermen, you can also teach them. And at the same time, you can share the gospel of Jesus Christ. So, dili lang ko sa function, no? Ang missionary. Okay. So, unsa may mark sa true disciples of Christ? Unsa kaning situado sa Mark, M-A-R-K? Siguro niyo, timailan sa tinuod nga disipulo. Or ako ni Musbon, kay basig di ko gusto disipulo. Timailhan sa tinuod nga Kristohano. Unsa may timailhan sa tinuod nga Kristohano? Kung magatubang sa pagkaon, kung sa kahimon sa Kristohano. Gampo. Ang dili Kristohano, duwig sa kaon. O ng kalahinan. Kung sa may tinuod nga ilhanan kung ikaw estudyante, naagi sa imong uniform, sa imong ID, o sa imong postura. Kung moingon ang eskwelahan, panahon sa paggupit sa buhok, gupitan ka yun. Kay estudyante mo ka. Isulog yun ang ID, hindi ka makasunod sa grade. So, kung sa may ipangita din na the mark of a true disciples, diya sa verse 34, nakaingon diya, the authority of the command in giving a new commandment. Ingon din na, a new commandment I give to you. Kung sa kanya ang new commandment, mabasa natin sa itong text. Paghigugmaay kamo. Nariya, paghigugmaay kamo. Ang paghigugma dili lang usa ka sugyot. Ini usa ka mando gikan sa hari o gikan sa Ginoo. So ang unang bahin sa atong nga mensahe is ang nagsugo o naghatag o bagong sugo, doon na siya'y otoridad, doon na siya'y kagahom. Ang matang sa gugma nga gigamit ni Jesus dinhi sa atong text, as I said a while ago, is agape. You cannot love other people. Labi na gyud kung dili nimo siya gusto if you don't have
agape. Diri sa mga naglingkod, kinsa may wala nimo gihigugman rin. Kanang makakita ka siya, mabuol ka. O makakita ka sa iya, magpalayo ka. At kasabot, doon na kay dili may pagbati. Mao nga gibatlong kita ni Ginoong Hesus. Kung nakadawat na kang Kristo nga atong personal na Ginoong manluluwa, ang iyang bagong sugo na gayon, you have to love one another. It's not easy to love one another. Apan ang Ginoo na gayon, do not use your love as human. Use the word agape love. Kung agape love, nagapasabot nga ang Ginoo na animo. Dili lang sa una-una, apan siya ang Ginoo nga nag-control sa imo nga kinabuhi adlaw-adlaw. Pwede ba na? Because He is our commander. Ang illustration sa gugma nga ipakita diya, listening to people actively. Kung doon mo sumbong nimo, brother, kung sabay akong himuon, naman ko'y problema, no? Kung sabay akong himuon, lingkuran nimo na and you listen to him and begin to advise him with the wisdom of the Lord. Mao na ginatawag ang listening to Him actively, offering kindness and compassion, kung dunay pagkabingkil, makapangayo o pasaylo, kunya kung dunay mga pagkinahanglan, you have to help, serve, be present, and be genuine. Mao na ang gugma. Balik ta sa authority. Kinsa may naghatag nining bag-ong sugo? Sa atong text, kinsa naghatag? Jesus Christ. Kung inyong tanawon, si Ginoong Hesus. Kinsa si Ginoong Hesus? Anak siya sa langit ng Amahan. Ipadala diri, unya, daghang mga tao nga isunod kaniya. O sa mga tao nga nagsunod kaniya, iyang gisultihan niini kay ano man mga kaigsunan. Ang mga Parisiyo, mga Hudyo na, mga Parisiyo, mga publican, other groups, mga Judaizers, they were very strict in following the law. In fact, they memorized it. Pero pagtanaw ni Ginoong Hesus, dili man sila nahigugma sa isig katao. Mao na yung audience. They are religious. In fact, ila pang ipasigarbo nga sila nagaampo, nagasayaw, pagdayeg sa Ginoo. Pero paggawas ikan sa ilang pagsimba, kini nga mga tao walay gugma sa isig katao. Palaaway. Kinsa may palaaway rin. Dili ka mahimong mingon ako Kristohanon, kunya sige kag pangaway. Sige kag lipak sa imong silingan. Okay ra na kung dili ka pa Kristohanon. Pero kung Kristohanon ka na, nagpasabot ka si Kristo na sa imong kinabuhi, kinahanglan ka tunggugma nga naa kang Kristo. Na kanimo mao kadto ang imong himuon bisan man nga lisod siya hugmaon, but because you have the love of God. Ang mga Hudyo very religious, pero ginaaway nila ang mga hintil. Giingnan nila mga hintil, kamo mga hugawan.
Gusto untas Ginoo nga ang balaod nga ilang ginatun-an makausap unta sa ilang kinaiya. Dili ta mausap ang atong kinaiya, dili yun mausap kung reliyoso ra ta. Pero kung si Kristo ang imong Lord sa imong kinabuhi, mausap ang imong kinaiya na dautan. Napabay pagkadautan sa ato, pagkabagulbulan, palaaway. Wala pa siguro si Kristo nagdominar sa imong kinabuhi. Ang usa ka sundalo, general soldier, no? Ang usa ka sundalo nga general, kung musulti siya sa mga sundalo ilalom sa iyang pagdumala, kung moingon siya, do this, what will happen to the soldiers under him? Obey. They will execute. Why? Because the commander has that authority. Ako na-train man ko sa C80 sa high school. Pag-college na ako, para ROTC. Sige lang po enroll, pero resort, no? Ang among commander is younger than me, no? Pero kung doon na siya isulti, we are obliged to follow. Why? Because he is our commander who has that authority. Si Ginoong Jesus ba ang atong commander? Doon na ba siya suko sa ato na wala na ito gituman? Ang sundalo kung dili musuk mo tuman sa panimuon, ipa-push up. Ila ka push up, 10, 50. You have to execute. Kuwato din mo na. Kung si Ginoong Jesus matubang nato karon, mayingon siya, kadaghan sa akong isuko sa inyo, may gutuman, alam, push up. Pero dili kay pa-push up ni Ginoong Jesus, tungod kay naigugma siya sa iyo. Gusto lang siya mag-usap ikaw. Diba? Lahing si Ginoong Jesus nga atong commander, He loves us. Bisan na sa iyo kita, i-remind kita niya because He wanted us to be a good followers. Mga kaigsunan, if you look at Jesus as your Lord and your Savior, He is the authority over you. You are not in the authority over Christ. Christ has the authority over us. Diba nagingon sa Matthew 19, I think, when He said, go ye and preach. He was talking to the disciples that every disciple should obey. Because once they have known Christ, they need to follow and obey in sharing the gospel. Kaya ang gospel nagadala ang kaluwasan sa tao. Ikaduha, the first one, authority. The second one is the standard. So may standard. Ako kita na si Cebuano, na may Cebuano din, no? Ang standard sa Cebuano, sumbanan sa sugo. So we will see what the Bible says sa atong text. Kung sa may standard. Ingon niya, busa karon ihatag ko kaninyo ang usa ka bag-ong sugo pag-igugmaay kamo. Wato kita sa standard. Kung unsa ang akong pag-igugma kaninyo,
kinahanglan sama usab ni ana ang inyong paghigugma sa usa o usa. That is the standard. Ingon ni Ginoong Jesus, nakita man ko ninyo kung giunsa nako pagtagad ang mga tao bisan pagkasasala, kung giunsa nako paghigugma kaniya, mausap ka na ang inyong hinuon sumala sa akong gihimo. Dakang kanado dinhi na fall short kay gahimo man tag sarili nga standard. Gusto ko kumaw na, di ko dirira ko. No? Di ko tabang na kay di man na makabayar. Diri ko sa makabayar. Ang standard na ipadayagan ni Ginoong Jesus dinhi, ingon niya, kung unsa gani akong gihimo, unsa gani nako ang pakigugma sa mga tao, mao kana ang inyong sundon. Lisod yun mahimong Kristohano. Mas sayon nga magkinabuhi sa sala. Kaya ang pagkinabuhi ng Kristohanon, ang dili nato gusto, mo'y gusto pahimuon sa Dios kanato. Isa may gusto din mo atras na, dili na mag-Kristohanon. Kanindot, no, ingon niya, kung unsa gani ang akong pakigugma kaninyo, kinahanglan sama usab ni ana ang inyong pakigugma sa usa o usa. That is the standard given by the Lord Jesus Christ to His disciples. Pagkalisod. Pero mauman ang tinatawag na ilhanan, the mark of being a disciple of Christ. So kung makinabuhi ka while waiting for His coming, kada sulti nato, kinahanglan conscious kita sa presensya sa Diyos. Kung makasulti tag sayo o dili maayo, ang Espiritu magpainunggo. Sa mga Kristohanon, kung makasulti dili maayo, magluya na siya. Hangtod na dili siya makapasayo, pangayon. Pero kung dili ka Kristohanon, mas ganahan ka musultig dautan. Di ka guilty, di ka masaktan. Pero kung Christian ka na, the Spirit of the Lord is in you. When you pronounce something that is not right, you will remember because the Spirit will convict you that you have not done right. Mao na mga kaigsunan kalahian nato mga Kristohano, kaya ang Espiritu Santo naa nato. Ang dili Kristohano walay Espiritu Santo sa ilang kinabuhi. Kay mahimo lang na naay Espiritu Santo sa usa ka tawo nga magpuyo sa iyang life, mag-control. Kung si Kristo nahimo na niyang personal na Ginoo nga luwas. Okay? Number 2, very hard. Standard. Ang gugma kung ato yun sundon si Kristo, sakripisyo yun. Willing na kita pag-antos for the sake of doing what the Lord wants us to do. Kanang pagpaubos. Ang uban may ngon, dili ko magpaubos, kaya kung magpaubos ko, daw-dawugon ko. Mas may nang iisog ko pirmi, kaya may mo daw-daw na ko. Wala ka ba kay balong na kung magpaubos ka, mao ka na ang imong strength. Yes. Diya kagabiton sa Ginoo. Dunay usa ka illustration. Adunay usa ka tao na ang iyang trabaho kanang tip, kulit, kanang taon
dunay dako kayo nga kahoy nga pwede niya imuong langgam. Curving. Wood curving. O ka na nga akong kuwan. Elective sa Sitingay sa una. So, wood curving. Kanang kahimo o mga kahimo o tangki. Pag-train man biyana sa among elective. Gipakutana siya sa usa ka tao. Ingon niya, giunsa niya paghimo ang usa ka matahong nga usa kanang deer. Sa unong sa deer, usa. So nga bata kasabot man ni kay sa ilang case naman ay pakita niya ng mga ulangway sa mga anak. Sabihin, giun siya sa tao. Ipakutana kung giunsa niya paghimo ang usa ka matahong nga usa. Gikan sa usa ka troso. Kung sa itubag sa wood curver. Ingon niya, bantayin ninyong tubag. Kasi pagusto. Ikuha lang nako ang tanang bahin sa kahoy nga dili itsura o usa. I'll just remove everything parts of the wood that does not look like a deer. Kanito sa tubag, no? Wood. I-curve niya. Aniwasas. Giunsa nimo paghimo ni anang beautiful nga deer. His answer was, he said, ako lang gitanggal, girimo ang tanang bahin sa kahoy nga dili that does not look like deer. Mga kaigsunan, si Kristo ang atong image. Naaba sa atong kinabuhi nga muraw hanak si Kristo. Dili kayo maklaro sa tao. Ang lesson is, will you be willing na tanggalon ka ng anak aron maklaro si Kristo sa imong kinabuhi? Ang pagtanggal niya ng sakit, painful. Pero kung mugawas na ang image ni Christ sa imong life, many people will be blessed. Amen. Magsakripisyo ka para ang imong pagsakripisyo, daghang mga tao makailas Ginoo. Ang atong population sa kalibutan is 8 billion, almost 8 billion. Kung sa survey is, we only have about 70% ng Christian. Di man tanan kita makawali kay we are not trained to preach. Ang awhag gikan sa atong mensahe is, are you willing to remove everything that makes Christ na dili kayo magklaro sa inyong kinabuhi? Nga naman, tungod kay butang naong tao sa ato ang kaugalingon ng makita, kanang atong kinaiya, kanang atong baba nga dili makontrol. Pero pwede di ay na matanggal na aron si Kristo ang makita. Di ba nagingon si Ginoong Jesus, kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Kamo mao ang asin sa kalibutan. Dili sa iyo nga mahimong kahayag. Pero mao na ang desire ni Ginoong Jesus sa tanan nga mga nagasunod kaniya. Last, and I will end. Katulo. Ang sa katong primero kaniya, the authority of the command. The second, the standard. The third one is the purpose. 1, 2,
tas katuyuan. Unsa man diay katuyuan nga mutuman ta kang Kristo sa pagsugo ngayon liyata. Unsa diay katuyuan ngano nga kita kun muhimo kinahanglan pantay gyud sa gusto ni Kristo. Doon na siya katuyuan. Inong tanaw na nagaingon niya sa atong PowerPoint, pinaagi ni ini, that is the purpose. Pinaagi ni ini ang tanang mga tao makaila nga kamo mga tinunan nako. That's the purpose. Ang pagkinabuhi nato nga Diyos nun, ang pagkinabuhi nato nga matarong pinaagi kang Kristo. Aron mailan kita sa kalibutan nga kita sumusunod ni Kristo. When you go out, when you ride a jeepney, when you are in the mall, makita ba si Kristo? Or diri lang simbahan, murag Kristohanon ta, pero gawas na kanita, dili na. Ang purpose nga kigsunan, ingon ni Ginoong Jesus, pinaagi ni ining mga butangan na akong gisulti o gitudlo kaninyo, ang mga tao makaingon nga kamo mga disipulo ni Kristo. That is the marks of a true disciple. Mga kaigsunan, sa ako nang ikayon ganiya, when you have God in Christ, gusto sa Ginoo nga kining love. Muna di ba sa bagong tugon? Love God above all and love your neighbors as you love yourself. The second greatest commandment is what? Love your neighbors. The first one is love God. O yun ay unang mga kaigsunan. Igugmaa ang Diyos sa tibok nimong kinabuhi, tibok nimong unahuna, tibok nimong kasing-kasing, o tibok nimong puso. O ng criteria. Kinabuhi, puso, kalam, sapat. Heart, all your heart. And then ang ikaduha ka dako nga sugo is love your neighbor. Pangutana ko karong buntag, isa rin yung silingan. Sa inyong gilingkura, isa yung silingan. Silingan mo, ikubana si Juan. That is our mission. Nga katuyuan is Ginoo ngano nga kita iyang gihigugma tungod kay gusto niya nga mahimo kitang instrumento nga ang hugmas Ginoo atong ipadaya ngadto sa atong silingan. Tingali ka ng inyong silingan, dili pa tumuluo. Or kung tumuluo man siya, madasig siya sa inyong kinabuhi. Kung dili siya tumuluo, siya makabaton o kaluwasan. So that is the message this morning. I hope na pinaagi nini na open ang atong mind kung iunsa nato pagsabot ang hukma. Ang hukma ikan sa Dios. Nadawat nako o akong ipadayag ngadto sa tao. Kung mutanaw ang tao kanato, dili hanap ang imagi sa Dios sa atong kinabuhi. Kay kung hanap siya, mao na ang atong problema. I-surrender nato kaniya. Kay sama sa usa ka wood curver. Giingon niya, giunsa nimo pag himo ni anang guwapo kaayong usa. Kung siyang tubag,
Ako lang itanggal, ikuha ang tanang parte sa kahoy nga dilim siya. Isun sa Cebuano, that does not looks like the deal. In your life today, kung sa may nakababa, na dili makita ang tinuod kay Mahi Kristo. Kung naaman, kung dili pa panahon ngayon yung surrender, okay lang. Pero kung may Lord, nag-bless ko sa mensahe, I still have many things in my life that I have to surrender it to you. Because I wanted to be a good channels of your love for others. I wanted that my life, Christ will be seen. I wanted that I will be a blessing to my family, to my neighbors, to my friends, and to everyone. And that is our prayer. So makampo po after prayer, then the students will present. Lord, nagahangyo kami na kung doon na may nakita nimo nga mga butang nga niya pa kanamo, na dili gyud nasibo sa imong pabubuton. Ang among pag-ampo, Lord, natabangan nimo kami na makarealize kami nga walay lain makatabang kanamo gawas kanimo. I-bless kini nga mensahe. Na dili gyud namo kini malimtan. Ngano nga imo kaming gihigugma. Kung kay gusto nimo nga kami usab magpadayag ni ana nga tugma ngadto sa uban. Thank you, Lord, for your presence, and thank you for the message that you have given us today. Bless us now, even as we are going to witness the students to see their presentation this morning. Salamat sa ilang ginabuhi. Thank you for what you have done and for what you are going to do. For this we ask in Jesus' name. Amen.
Lord, salamat mga estudyante. We are blessed by your singing this morning. I hope that you will continue to study hard and be able to achieve more things, no? Para sa kalipay sa ating pamilya o sa mga teachers. I'd like us to please rise and we will close our service this morning with a word of prayer. Lord, we are so grateful unto you for blessing us with many privileges and opportunities. We thank you for the life of these students that you have given to us to be trained at PNLC. We thank you, Lord, for the beautiful voices that we have heard this morning, and above all, the message that has been given, coming from the song that they have sung this morning. We ask you to bless their young lives. Continue, Lord, to give them a sharp mind and also commitment in studying more, because we know you have a good plan for each one of them. For us this morning, thank you for blessing us with the words of reminders coming from your holy word. May those reminders will continue to ring in our hearts as we wait upon your coming. And now may the love of God and the grace of Jesus Christ and the communion of the Holy Spirit be upon us till we meet again. For this our prayer, in Jesus' name. Amen. Salamat sa inyong pagtambong sa ato servisyo ng May the Lord bless